Hi everyone! So welcome again to my vlog, and for today's video is the last day of vacation here in the Philippines nga pala ni Ate DJ, kaya naman pumunta na talaga ako dito sa condominium niya para kumpleto kami. Actually, gabi na nga pala ako nakapunta dito sa kanila kasi nanggaling pa ako dyan sa trabaho, and after work, dumiretso na ako dito agad sa Cubao Station kasi malapit lang naman dito yung condo ni Ate DJ. So bale, hindi na nga pala ako nagpasundo dito kala Ate DJ kasi pailang balik-balik na din ako dito sa condo niya, so familiar ko na yung place, kaya naman nag-commute na lang ako papunta ng condo. So pagdating ko nga dito sa condo, ayun, ako na lang yung kulang. Nandito na sina Shai, sina Tita Dex, at Baby Kendra, at pati na rin sina Ate Jen at mga kaibigan niya. So while preparing those things na dadalhin ni Ate DJ pabalik ng Japan, ayun, nag-tiktok muna ako dyan saglit at nag-request na din ako sa kanila ng family TikTok bago umuwi sa Ate DJ para meron naman kaming memories brings back. Akala nila nagbibiro talaga ako nung una na mag-tiktok kami, pero at the end of the day, ayun, naisipan na rin nilang mag-tiktok kasi sobrang nag-enjoy kami ng mga time na yan, at kahit hindi namin alam yung mga steps, ayun, kinontinue pa rin namin. At inumpisahan na nga namin dyan nila Shai at Baby Kendra na mag-tiktok, at dahil nga sobrang galing nito ni Baby Kendra na sumayaw, ayun, siya yung nagturo sa amin ng step. Bale, ramdam na namin dyan yung energy nung lungkot kasi ito na yung huling araw na makakasama namin si Ate DJ kasi pabalik na nga siya ng Japan. Actually, kahapon pa pala ito nagpre-prepare sa Ate DJ ng mga gamit na dadalhin niya pabalik ng Japan. So ngayon, hindi pa rin siya natapos, kaya ayun, tinulungan na siya nila tita. May mga pinasabay din kasi ako na pasalubong papunta dun sa Japan, kaya naman inantay niya ako, kaya ang ending, umulit-ulit siya ng pag-aayos ng mga gamit niya sa maleta. At dahil nga ako yung huling nagpasabay sa kanya ng mga pasalubong papunta dun sa Japan, sabi ko, tulungan ko na lang siya mag-ayos ng mga maleta, pero hindi na daw masyado kasi unti lang naman daw yung dadagdag ko. So ayun, naisip ko na lang talagang mag-video at i-vlog tong last day of vacation here dito sa Pinas ni Ate DJ para naman meron din memories and also remembrance. And after how many hours of preparation, ayun, nandito na agad kami sa labas ng condominium para pumunta dun sa restaurant para kumain kami sabay-sabay for the last time. Actually, sobrang lapit lang naman ng restaurant, around 10 minutes lang naman kung lalakarin mo, at habang naglalakad nga to si Ate DJ, ayun, nalulungkot na siya kasi mga ilang oras na lang magpa-flight na siya pabalik ng Japan. And since isa lang naman nga yung sasakyan ni Ate DJ na dala-dala, ayun, yung iba naglakad na lang, at naglakad nga kami ni Ate DJ dyan. So around 10 minutes lang naman, sobrang lapit lang naman gaya ng sabi ko kanina. Start kasi nung umuwi sa Ate DJ, hindi ako talaga nakakapunta sa kanya araw-araw, so wala akong masyadong time sa kanya. Kaya naman, ito na yung last day, kaya kailangan ko na talagang bumawi sa kanya. Hali nag-work nga pala ako dito sa Pinas ng part-time, kaya naman minsan hindi talaga ako makapunta agad dito kay Ate DJ kasi sumasabay yung schedule ng pasok ko sa trabaho. So ayun, balik kasabay nga din pala namin naglalakad si Boyet, at habang naglalakad nga kami ay nakisuyo ako, nakunan ako ng video kasi sabi ko iba-vlog ko to for the last time. Sabi ko nga kay Boyet, gandahan yung pakakuha sa akin ng video kasi kapag sumikat ako as a vlogger soon, ayun, kukunin ko siyang cameraman, charot. Well, actually nung una, hindi ko talaga plan na kumuha ng videos at mag-vlog kasi nga short na yung oras at gabi na rin ako nakarating dito kay na Ate DJ, pero sabi sa akin ni Shai, i-vlog ko na daw. And since sobrang lakas nga sa akin ni Shai kasi every time na pumupunta ako sa kanila, ayun, lagi niya akong pinagtitimplahan ng kape. Kaya ayun, pinagbigyan ko na siya for the vlog. So, shoutout nga pala sa Jen Shai. And after 10 minutes of walking with Ate DJ and Boyet, so ayun, finally nakarating na rin kami dito sa restaurant. And nauna na nga pala si Shai at Dex kanina pa kasi sumakay na sila ng sasakyan. And pagdating nga namin, ayun, nag-order na sila Ate DJ, and more on Filipino foods nga pala yung meron dito, guys. Kaya kung mahilig kayo sa mga Filipino foods like pinangat or more on gulay or ista, pwede kayo dito. And while waiting for the orders, ayun, inaantay pa namin yung ibang other guests ni Ate DJ para kabanding namin habang kumakain dito sa restaurant. And nga pala guys, bale birthday nga din pala dyan ni Dex, yung kapatid na bunso ni Ate DJ, kaya naman double celebration ng mga oras na yan. Bale dito nga kami kumain sa Jerry's Restaurant, and this is located near here at Cubao Station. If you're not familiar with this place, so sobrang lapit lang talaga nito, guys. After a minute of waiting, finally dumating na din yung mga orders, at ayun na nga, nag-start na kaming kumain dyan. At grabe, tinitingnan ko pa lang tong mga menu at atakam na agad ako.
dahil nga sobrang busy ko dyan kumuha ng mga videos for the last time, si Ate DJ na lang naglagay sa plate ko ng mga foods kasi nga para hindi na daw ako maabala. Charot. Sobrang bait talaga nito ni Ate DJ at sobrang sweet pa, at bukod doon sobrang supportive niya as a cousin, especially when it comes to my love life. And hindi lang sa love life but of course sa career ko, like doing a vlog, kasi siya talaga ang naging courage sa akin na mag-continue for vlogging. And also, she's my number one fan. Every time na gumagawa ako ng mga vlogging and videos sa TikTok ko, so siya yung laging nakasupport dyan for me. And thank you so much, Ate DJ. And flex ko nga rin pala tong ibang mga other menu foods na in-order ni Ate DJ. Bali, sobrang dami pa yung natira kasi nga busog na kami agad ng mga time na yan. Well, actually, gusto ko pa talaga dyan kumain ng madami, pero dahil nga diet ako at feeling ko every time na kumakain ako ng madami, like with rice talaga, feeling ko nadadagdagan agad yung kilo ko. Kaya naman, instead of eating a lot of foods, I just decided to get more photos and videos para naman malibang yung sarili ko at hindi ako ma-attempt na kumain itong mga foods na to. Charot. And after an hour, finally, natapos na rin kami dyan kumain dito sa restaurant for dinner, and nagpaalam na nga dyan si Ate DJ kay na tita and sa amin kasi uuwi na kami nung mga time na yan. Hanggang dito na lang muna. Bye!